Noong huling araw ng Oktubre, nagdaos ng isang marangyang hapunan si Kapitan Tiago sa kanyang bahay sa Binondo, Maynila. Dumalo rito ang mga kilalang tao sa lipunan, kabilang ang mga prayle at opisyal ng pamahalaan. Mga Ginoo at Ginang, ikinararangal kong ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ng aking matalik na kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Magandang gabi po sa inyong lahat. Habang naghihintay ng hapunan, nag-usap sina Padre Damaso at Padre Sibilia tungkol sa mga pangyayari sa bayan at sa mga mamamayan. Ang mga Indio ay dapat manatiling masunurin sa simbahan at sa pamahalaan. Tama ka, Padre Damaso. Mahalaga ang kayusan upang mapanatiling kapayapaan. Mapit si Ibarra upang magbigay galang kay Padre Damaso. Magandang gabi po, Padre Damaso. Kinalulugod ko po kayong makilala. Napansin ng mga panauhin ang tila hindi magandang pagtanggap ni Padre Damaso kay Ibarra, ngunit nananatiling magalang ang binata. Ikaw pala ang anak ni Don Rafael. Opo, Padre. Nagsimula ang hapunan. Sa gitna ng kasiyahan ay naramdaman ang tensyon sa pagitan ni Padre Damaso at ni Ibarra. Hindi pa alam ng marami na ito ang simula ng mga mahahalagang pangyayaring magbabago sa kanilang buhay. Kinabukasan, matapos malaman ang sinapit ng kanyang ama, naglakad si Crisostomo Ibarra sa Maynila. Habang nagmumuni-muni, marami siyang napansin na pagbabago sa kanyang bayan matapos ang 7 taong pananatili sa Europa. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, naghahanda naman si Maria Clara. Kaya Isabel! Totoo bang nagbalik na si Crisostomo Ibarra? Oo, Iha. Kagabi pa lamang siya dumating at dumalo sa hapunan ng iyong ama. Iha, ngayon, masaya ako marinig iyan. Matagal ko na siyang hinihintay. Hindi maitago ni Maria Clara ang kanyang kasiyahan sa muling pagbabalik ni Ibarra. Maria Clara, sigurado akong matutuwa ka pag nagkita kayo. Opo, Ama. Matagal ko na siyang hinihintay. Napakatagal ng 7 taon. Marami na nagbago. Ngunit hindi ko pa rin malimutan ang ating mga pangako. Maria Clara! Crisostomo! Maria Clara, nais kong tuparin ang ating mga pangarap na pinag-uusapan noon. Nais kong maging karapat-dapat sa iyo at sa ating kinabukasan. Naniniwala ako sa iyong mabuting hangarin, Crisostomo. Kung pahihintulutan mo, nais kong ipagpatuloy ang aking panliligaw at pagmamahal sa iyo. Dahil ikaw lamang ang tanging babaeng minamahal ko. Puso ko ay matagal nang nasa iyo, Crisostomo. Ang mga suliranin at lihim na nagbabadya, nagsilbing liwanag sa kanilang puso ang kanilang pagmamahalan. Sa bayan ng San Diego ay may isang ina na nagngangalang Sisa. Siya ay mahirap ngunit mapagmahal sa kanyang 2 anak na sina Basilio at Crispin. Mga anak, mag-ingat kayo sa trabaho niyo sa simbahan. Inay, gagawin po namin ang aming tungkulin. Inay, pagbalik namin ay may dala kaming pera para sa atin. Sige po, Inay. Pupunta na po kami sa simbahan. Mag-ingat kayo mga anak. Sige po. Tara.
Nagtatrabaho bilang sakristan sina Basilio at Crispin sa simbahan. Ngunit isang araw, napagbintangan si Crispin na nagnakaw ng pera. Hoy! Sumama kayo dito! Di po ako magnanakaw! Wala po akong ginawa! Sa kabila ng kanilang pagsusumamo, hindi pinakinggan ang magkapatid. Tumahimik ka! Aminin mo na iyong kasalanan! Hindi po magnanakaw ang aking kapatid! Tumahimik ka din! Tumahimik ka! Tama ka na! Kuya Basilio, natatakot po ako! Huwag kang mag-alala! Hanapin kita, hindi kita pababayaan! Wala, naghihintay si Sisa sa kanilang tahanan. Di alam ni Sisa na mabigat na pagsubok ang haharapin ng kanyang pamilya. Ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak ang magbibigay sa kanya ng lakas sa gitna ng pagdurusa. Ang kwento ni Sisa ay naging simbolo ng pagmamahal ng isang ina at ng mga paghihirap na dinanas ng maraming Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Isang araw, nagkaroon ng picnic sa lawa ng mga mamamayan ng San Diego. Kabilang sa mga naroon sina Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Elias at iba pang panauhin. Masaya silang namamasyal sakay ng bangka. Napakaganda ng araw na ito. Tunay ng kahangahangang tanawin sa lawa. Tama ka, Maria Clara. Ako'y tuwa kung kasama ka ngayon. Sila ay nag-uusap, biglang may napansing malaking buwaya sa tubig. Tignan ninyo! Ang malaking buhaya! Buhaya nga! Mag-ingat kayo! Agad na kumilos si Elias upang harapin ang panganib. Huwag kayong mag-alala! Subukan kong huliin ang buhaya! Tumalon si Elias sa tubig at sinubukang itali ang buwaya. Ngunit siya ay nahirapan dahil sa lakas ng hayop. Nang makita ni Ibarra ang panganib na kinakaharap ni Elias, agad siyang tumalon sa tubig upang tumulong. Yes! Narito ako upang tumulong! Kasama nilang nilabanan ang mabangis na buwaya. Sa tulong ng kanilang tapang at pagtutulungan, nagawa nilang mapatay ang hayop. Salamat sa Diyos! Ligtas kayong dalawa! Dahil sa pangyayaring iyon, lalong tumibay ang pagkakaibigan nila Elias at Ibarra. Mabuhay sina Elias at Ibarra! Pinakita nila ang tunay na kahalagahan ng katapangan, pagkakaisa at pagtulong sa kapwa. Ako ay asawa ng Albert. Dapat ako ay igalang ng lahat. Si Doña Consolacion ay asawa ng Alperes. Bago siya naging asawa ng isang opisyal, isa lamang siyang karaniwang babae. Nang makapangasawa siya ng Alperes, naging mapagmataas at malupit siya sa mga tao sa kanilang paligid. Hilig siyang magkunwaring may mataas na katayuan sa lipunan at madalas niyang maliitin ang mga mahihirap. Magandang araw po, Doña Consolacion. Siguraduhin mong maayos ang lahat. Ayok ng pagkakamali. Nakita si Sisa ng mga gwardya sibil at dinala sa kwartel. Bitawan po ako! Halit na kaawaan si Sisa, pinahirapan siya ni Doña Consolacion. Doña Consolacion, narito po ang babaeng gala sa lansangan. Ba? Dalhin niyo siya sa akin. Pinilit si Sisa na sumayaw at kumanta kahit siya ay nanghihina at labis na nagdurusa. Sa gitna ng kanyang pagdurusa,
Nanatiling buhay sa puso ni Sisa ang pagmamahal niya bilang isang ina. Ngunit ang mga pangyayaring ito ay lalo pang nagtulak sa kanya sa matinding kalungkutan at pagkabaliw. Nang gabi, nagtungo ang mga mamamayan ng San Diego sa tanghalan upang manood ng isang aroswela. Kabilang sa mga manonood sina Maria Clara, Crisostomo Ibarra at iba pang kilalang tao sa bayan. Hindi nagtagal, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng tanghalan nang makialam ang ilang gwardiya sibil. Dakpe ng may sala! Dahil sa kaguluhan, nagkagulo ang mga tao sa loob ng tanghalan. Dahil sa matinding takot at pagod, nanghina si Maria Clara at nagkasakit. Makalipas ang ilang araw, dumating sa bahay ni Kapitan Tiago si Doña Victorina kasama ang kanyang asawa na si Don Tiburcio de Espadaña at ang kanyang pinsan na si Linares. Tuwa si Maria Clara sa balitang may binatang nais ipakasal sa kanya, sapagkat si Crisostomo Ibarra lamang ang laman ng kanyang puso. Ang pagdating ni na Doña Victorina, Don Tiburcio at Linares ay naging simula ng pagsubok sa pag-iibigan ni na Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Sa San Diego, napakilala sina Doña Victorina at Doña Consolacion sa kanilang pagiging mapagmataas. Isang araw, nagtagpo ang dalawang babae sa isang pagtitipon at nauwi ito sa mainitang pagtatalo. Magandang araw. Sana ay marunong kayong rusmespeto sa mga matataas na antas dito sa lipunan. At sino naman ang tinutukoy mo? Parehong nais ng dalawang babae na ipakita na sila ang higit na kagalang-galang. At sino naman ang tinutukoy mo? Huwag mong isipin mas mataas ka pa sa akin. Ako ay asawa ni Don Tiburcio Espadaño, isang Espanyol na doktor. At ako naman ang asawa ni Alperez. At hindi ako nagpapaapit kanino man. Tingnan mo nga yung pananamit. Wala ka isang asal ng isang tunay na ginang. At ikaw rin, pilit na pilit magmukhang Espanyol, kahit Pilipina ka rin. Paano mo ako nasasabihang ganoon? At hindi nababago ng pananamit at pagmamayabang ang pagkatao. Wala na akong panahon para magpagtalo ko sa kanya. At wala na din akong interes na kausapin ka pa. Naghiwalay ang dalawa ng may samaan ng loob. Ipinakita ng kanilang alitan ang pagiging mapagmataas at ang hangaring magkaroon ng mataas na katayuan sa lipunan. Isa sa mga pangarap ni Crisostomo Ibarra ay ang makapagpatayo ng isang paaralan sa San Diego upang mabigyan ng magandang edukasyon ang mga kabataan. Ang paaralang ito ay para sa kinabukasan ng ating bayan. Nais kong bigyan ng pagkakataon ng bawat bata na matuto. Maraming salamat po, Don Crisostomo. Malaking tulong ito sa aming bayan. Mabuhay si Don Crisostomo Ibarra! Masaya ang mga mamamayan sa pagbubukas ng paaralan, ngunit may mga taong lihim na naiinggit at naisirain ang kanyang pangalan. Di alam ni Ibarra na may mga taong gagamit sa kanyang pangalan sa isang umano'y pag-aalsa. May mga taong nagpaplanong mag-alsa laban sa pamaraan. Ngunit mag-ingat tayo sa ating mga hakbang. Tanda naman ako sumama. Paano magplano? Isang gabi, kumalat ang balitang may nagaganap na paghihimagsik sa San Diego.
Dakpin ang mga pinaghinalaan. Magtago tayo! Puan ng mga otoridad ang ilang dokumento at armas na itinanim upang idiin si Ibarra. Ebidensya kami, si Ibarra ang utak ng pag-aalsa. Totoo yan. Wala akong kinalaman sa pag-imagsik. Huwag kang mag-alala, Maria Clara. Lalabas din ang katotohanan. Sa kabila ng kanyang mga paliwanag, dinakip si Ibarra. Kinulong si Ibarra habang patuloy ang investigasyon laban sa kanya. Isang gabi, lihim na dumating si Ilyas upang tulungan si Ibarra. Tumatakbo si Ilyas ni Ibarra sa gilid ng isang ilog upang makatawag sa mga habol na Guardia Civil. Barilin siya! Tulong ni Ilyas, nakaligtas si Crisostomo Ibarra. Ngunit naiwan siyang sugatan ng mga pangyayari at napahiwalay kay Maria Clara. Ang pag-aalsang hindi naman niya pinamunuan ay tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Ang katotohanan ay maaaring matabunan ng kasinungalingan sa ilang panahon. Ngunit hindi ito mananatiling nakatago magpakailanman. Ang kabayanihan at sakripisyo ni Ilyas ay naging daan upang mabuhay ang pag-asa para sa kinabukasan. Matapos ang mahabang panahon na paghahanap kina Basilio at Crispin, tuluyan ang nawala sa katinuan si Sisa dahil sa matinding lungkot at pagdurusa. Palaboy-laboy siya sa kagubatan habang patuloy na tinatawag ang kaniyang mga anak. Basilio! Crispin! Nasaan na kayong mga anak ko? Samantala, nakatakas si Basilio mula sa mga humahabol sa kanya. Sugatan at pagod, nagtungo siya sa gubat. Sa wakas, nagtagpo ang mag-ina matapos ang napakahabang panahon. Inay, ako po ito. Si Basilio. Basilio! Ikaw ba yan, anak ko? Anak ko, ikaw. Inay. Sa matinding pagod, gutom at paghihirap na kanyang naranasan, nang hina si Sisa. Inay. Huwag kang mamatay. Inay. Inay. Sa piling ng kanyang anak, pumanaw si Sisa. Natapos ang kanyang buhay na puno ng sakit, ngunit magkaunting kapayapaan dahil muli niyang nakita si Basilio. Ipinakita ng pagkamatay ni Sisa ang matinding pagdurusa ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng pagmamahal, sakripisyo at mga paghihirap na dinanas ng maraming Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang hanggan. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakit, nananatiling buhay ang kanyang pagmamahal para sa kanyang mga anak. Natapos ang kwento ng Noli Me Tangere, ngunit nananatiling buhay ang mga aral nito hanggang sa kasalukuyan. Ipinakita ng nobela ang mga suliranin ng lipunan, ang pagmamahal sa bayan at ang pagkikibaka para sa katarungan. Sa pamamagitan ng mga tauhan at pangyayari sa nobela,
ipinakita ni Jose Rizal ang mga suliraning kinaharap ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo at ang kahalagahan ng pagkakaisa, edukasyon at pagmamahal sa bayan. Magsilbing inspirasyon ang mga aral ng nobelang ito upang maging mabuting mamamayan tayo at patuloy na ipaglaban ang katotohanan, katarungan